po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ito na po yung in-unbox ko nung nakaraang video. Ito ang mga Phalaenopsis orchids na to. Ito po ay native. Pero bago po tayo magsimula sa gagawin ko, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito na nga po ang dalawang variety ko ng native Phalaenopsis orchids. Yan. Yung isa pong ID nito ay si Phalaenopsis torchana. Yung isa hindi ko ma-pronounce ng ayos. Lalagay ko na lang dito sa screen yung ID. At saka hindi ko matandaan yung pinaka-ID niya talaga. Tapos, ito yung freebies ni seller, isang dendro, Keikis ng dendro. Ang gagawin ko po ngayon dito, bababad ko muna ng mga 15 minutes sa tubig. Dahil nagtagal sila sa box. Kaya kailangan ibabad ko muna yung kanilang mga ugat. Yan, dapat pala sa maliit na maliit na palanggana ko lang sila ibabad. Ayan po, kumuha lang ako ng maliit na pagbababaran kasi doon sa malaking palanggana, masyadong humihiga sila, mabababad yung pinaka-crown niya ng mga native orchids. Pero hindi naman to maselan. Hindi naman sila maselan. Gusto ko lang na painumin muna sila at ilang araw din naman kasi ito sa box, kaya kailangan makahinga sila ng ayos at makainom ng tubig. Ayan o, medyo nag-dehydrated na yung kanilang mga ugat, kaya kailangan ibabad ko lang sila sandali. Yan, medyo maliit naman pala tong nakuha ko, pero okay lang. Basta yung ugat nila ay mabababad. Yan, ganyan lang po. Ibababa ko lang sa tubig yung mga ugat nila para makainom sila ng tubig. Kahit na hindi po lubog na lubog. Ito, galing to sa Keikis, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan, okay na. Tapos itong Dendrobium orchids, sisingit na lang natin dito. Ayan. Okay na. Ayan, kapag mamaya wala na akong ginagawa sa hapon, ikakapit ko to sa puno ng bayabas doon sa harapan ng ibon. Tatanggalin ko na kasi yung mga dove cane doon. At ito yung ikakapit ko sa puno ng bayabas. Kasi parang nadidiliman ako doon sa puro dove cane doon. Kaya ang gusto ko, puro orchids na lang din ang ilagay ko. At yung naputol dito na Keikis ay eto. Nilagay ko sa isang plastic cups. Tapos may konting tubig. Pabaligtad ko inilagay. Kasi yung isa na pinutol ko noon, yung nagkaroon ng root rot, pinutol ko sa pinakagitna. Yung pinakaibabaw niya, ganito yung ginawa ko. Nag-ugat siya dito. Nag-ugat siya. Kaya ito, tatry ko kung mag-uugat siya. Kasi yung isa, imported yun, galing Thailand. Ito yung native na mga Phalaenopsis orchids. Sana ito, mabuhay ko rin at magkaroon din ng ugat. Ayan. I-update ko po kayo dito kung ano yung mangyayari, kung mabubuhay ko tong Keikis na naputol na to. Ito po yung gusto kong ayusin sa aking garden. Itong mga dove cane ko na nandito, tsaka yung mga aglaw na nandyan. Tapos yung isang Burl Marks na nandyan, tatanggalin ko rin. At kasi yung aking mga in order na mga native
Phalaenopsis orchids ay ikakapit ko dito sa puno ng bayabas. Tsaka para kasing naguguluhan ako dito, parang napakainit tingnan yung ganito na napakarami at parang hindi makahinga yung halaman. Ito nga, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung mga halaman na to, lalo yung mga dove cane na to, oh. Ayan, napakalalaki ng dahon, para silang mga mga dahon ng saging. Meron pa nga dito, tingnan nyo. Ayan, oh, bumagsak na. Tsaka itong isa na to, ayan, mabilis din silang dumami at lumaki. Bala ko bumili ng malalaking paso at ilagay sila pagsamasamahin ko doon para hindi na ako nahihirapan, at lalagay ko doon sa may poso namin. Ihaharang ko sa poso para hindi pangit tingnan yung poso. Tsaka itong mga dove cane na yan, oh, ililipat ko doon. Umpisahan ko na po na ayusin itong mga halaman dito sa harapan ng kulungan ng ibon. Iisa-isahin ko po ito na i-uproot. At yung lupa po, yun lang din po ang gagamitin ko. Hahaluan ko lang po ng ipa at saka ng cow manure para meron naman po na mga sustansya na makuha yung halaman doon sa lupa. Yan, tapos yung mga aglaw at saka yung mga dove cane, puputulan ko po yung ilalim, pero magtitira po ako ng ugat para hindi po mamatay yung mga halaman na puputulan ko ng ilalim. Yan po ay isang aglaw, yung tinatanim ko na yan. Masarap na mahirap po ang magtanim ng halaman, pero kapag nakikita nyo na gumaganda, namumulaklak, at namumunga yung mga halaman, talagang mawawala po lahat yung pagod nyo. Yan naman po ay Snow White na aglaw. Yan po ay binili ko ng napakaliit at isang piraso lang. Ngayon po ay naparami ko na, pero pagsasama-samahin ko lang din po yan sa isang paso. Mas maganda po kasi kapag malago yung halaman sa iisang paso. Yung mga pinutol ko nga po pala sa ilalim ng mga aglaw at saka ng dove cane ay ibabaon ko rin po sa lupa para magkaroon din po sila ng mga suwi. At para dumami, isang way na rin po yon ng pagpo-propagate ng mga halaman. Yan po ay Orlando. Matagal na po yan sa akin. Nabulok yung ilalim, kaya pinutol ko at iyan na lang po yung natira. Meron din po dyan na halaman ako na napakalaki ng ugat. Pinutol ko rin po yung ilalim at tingnan nyo kung gaano kalaki at kalago yung ugat niya. Ito na po yung mga halaman na kinuha ko doon, tinanggal ko doon. Ayan, makalat pa rin. Talaga unti-unti lang yung paglilinis at pag-aayos ng garden. Napakahirap, masakit sa likod. At yung Burl Max ko, yan, hindi pa naayos. At tatanggalan ko ng mga suwian. Yung sako na yan, mga pupo ng kalabaw yan, ginagamit ko dyan sa mga halaman. Ito yung mga dove cane, mga aglaonema. Ito may fried deck. At ito yung dove cane na bombastic. Ito yung malaking dahon na parang kasing laki ng dahon ng mga saging. Ito yon. Ayan o, ang kalat. Ito. Yan, ito. Ganito kalaki. Yung dahon nitong bombastic. Ayan o, ang ganda. Tapos ito, pinutol ko, susulputan ulit ito ng suwi at ipapaampon ko po ito sa Southwood. At saka ito, may pinutol din ako kasi mga January or February pa raw mababalik ang Sir Bernie doon para mag-inspect ng building. Kaya, ayan, bago kami bumalik doon, may mga suwi na yan. Ito naman, ito siya oh. Maganda rin kahit yung pinaka
ano niya, pinaka-cane niya, maganda. Meron din siyang design, no? Kaya, yan. Tsaka ito, yung fry deck, at tsaka mga photos. Yan, ipapaampun ko doon sa Southwood. Yan, nakita nyo yung tingnan nyo ang kalat. Ang dami-daming kalat. Yung mga paso nagkalat. Yung anthurium ko na malalaki yung bulaklak. Ito, nakapag-propa ako ng 2. Ayan, ito yung sa lupa ko tinanim pero mas marami siyang ipa. Tapos nilagyan ko ng cow manure sa ibabaw tsaka ito. Ngayon, itong gulong na to, 2 na to, nagpalit kasi ng gulong si Sir Bernie. Hindi namin malaman kung saan dadalhin. Bala ko pagpatungin at saka patungan ng tiles, ilagay ko doon. At lalagyan ko rin ng mga orchids, papatungan ko. Kasi ang bala ko dito kasi sa side na to, para mas maliwanag at magandang tingnan, puro mga orchids na yung ilalagay ko dyan. Pero yung mga calathea dito, hayaan ko kasi dyan yung gusto nila na lugar. Kaya hindi ko rin maialis yan. Kahit na hindi maganda yung pinagpapatungan nila. Okay lang, babawian ko na lang sa mga orchids kapag napuno ko to. Kaya lang kailangan ng budget. Yan. At share ko lang sa inyo pala ito. Oh. Tingnan nyo, ang ganda. Ang ganda ng air plant na to. Nakalimutan ko yung ID nito eh. Nagsunod-sunod yung bulaklak niya oh. Ang ganda. Yan. Itong bilan namin dito. Diyan ko na lang sinabit para hindi naulan. Wala nang tanggalan yan. Diyan na lang yan. Kahit nung last year, diyan na yan nakalagay. Tapos ito, yung binili ko kay John Ralph Agostino na taga Oriental Mindoro. Ito na. Yan o. Yung mga native Phalaenopsis orchids. Ito yung kanyang ID. Native Pulse Schilleriana. Yan. Yan yung ID niyan. Ilalagay ko dito kung ano yung bulaklak niya. Maganda po talaga. Bale, pabalintuwad ko inilagay para yung kapag umulan o nabasa kapag dinidiligan, itong pinaka-crown nila hindi malagyan ng tubig. Kahit ito naman, si Native Phalaenopsis Orchids Stuartiana. Yan yung ID niya. Pero nanghula lang ako alin sa 2 na yan. Pero kapag nagbulaklak yan, malalaman ko. Pagpapalitin ko na lang yung ID niyang 2 na yan. Bali, 5 piraso po ito sa halagang 1,000 pesos. Ayan, ito, tsaka yan. Yan yung binili ko kay John Ralph Agostino. Ayan o, tingnan nyo, ang dami kong aayusin dito. Hindi ko alam kung paano ko iaayos. Ayan, marami pa akong paso. Itong mga wall pot na yan. Kailangan ko to para sa aking mga dancing ladies na orchids. Yan, may gagawin ako dyan. Yan, daming sako. Sako ng mga tuyong dahon. Yun, sako nga ng cow manure. O mga carabao manure. Ito po, naikapit ko na yung mga native Phalaenopsis orchids doon sa puno ng bayabas. At nailagay ko na rin itong mga orchids na to na galing doon sa gilid ng kubo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na gulong na pinagpalitan ng Sir Bernie. Pinagpatong ko yung 2 at nilagyan ko ng tiles. Kaya lang, basag yung tiles, nagpapabili ko ng 1 buo kay Sir Bernie para mas magandang tingnan at patag. Dito, makalat pa at napapagod na ako, hapon na. Kaya, ito na lang muna yung ipakikita ko sa inyo at i-update ko na lang po kayo kung ano pa yung maidadagdag ko dito inyo. At kanina nga, habang kinakabit ko itong mga native orchids na to na binili ko nga po doon sa Oriental Mindoro, hanggang kinakabit ko po ito, akala ko
na naka-play yung video. Yung pala nang matapos itong pagkakabit ko nito at saka paglalagay ko ng mga orchids dito. Ayan. Hindi pala naka-play. Kaya eto, tapos na nang maitali ko. Ito, mga tinali ko po to yung mga native Phalaenopsis orchids. Ito po yung ID ng native Phalaenopsis orchids na to. Nilagyan ko na po ng ID at kasi nakakalimutan ko. Ito po ay native Phalaenopsis orchids Schilleriana. Yan. Tapos ito yung isa native Phalaenopsis orchid Stuartiana. Yan, bali 5 piraso po yung pinapit ko dito sa puno ng bayabas na yan. Ayan, i-update ko po kayo. Ito yung isa, meron ng keikis. Ayan. Yung isa dito, yung nabali, na binabad ko doon sa plastic cup na may tubig. Tapos na yung mga pagkakabit ko dito. Sana mabuhay ko itong mga native Phalaenopsis orchids na to. Ayan o, ang gandang tingnan. Ayan, ito o, tingnan nyo. Kung nandyan, ito yung garden set. At kung uupo ako dito at tatambay, ito yung makikita ko dito. Ayan, mga bulaklak. Sabi ng Sir Bernie, dadagdagan pa raw namin yan. Sabi niya, hindi ko lang alam kung kailan. Ayan, sumasagot ang Sir Bernie, narinig nyo. Sabi niya, malapit na. Sa ngayon, dahil magki-Christmas, eto na muna yung mga may bulaklak. Para naman masaya. Masayang tingnan itong aking garden habang nakatambay dito sa aking garden set. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood ng aking mga video. Keep safe everyone. God bless.